Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your Do I have to say it? Di ba hawak ng Office of the Speaker yung MAI, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwedeng hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. Ano po lang, 776 po ba yun? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang nakikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Yan. Okay. O sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saang manda ko po kayo naroroon? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito nga, matindi ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Patungkol ito dito sa mga pahayag ni Congressman Toby. Ito ay patungkol sa budget na base po sa kanya ay tila na kokontrol o kinokontrol ng speaker ang pagre-release nito. Kahit kailangan pa pumasok sa portal para mag-request kung kailangan mo ng budget. Hindi nga bumoto itong si Congressman Toby mga kababayan dito kay Speaker Martin para manatili siya sa pagiging speaker. Hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit tila bumaliktad na nga itong si Kong Toby. At ito sa mga pahayag niya ngayon ay mukhang marami ang aalma dito mga kababayan. Siyempre yung mga nabigyan, mga nakatanggap ng yung mga sinasabi niya na budget na nanggagaling umano sa o dumadaan umano ang approval sa opisina ng speaker. Pero bago po tayo dumako dyan mga kababayan, ay panoorin po muna natin itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Kaugnay po ng SONA ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Hindi nga po dumalo itong si Senator Amy Marcos sa mga kababayan katulad ni na Senator Bongo at Senator Bato at Senator Robin na hindi rin po dumalo sa SONA. At panoorin din po natin ang ilang bahagi naman ng pahayag ni Pangulong Marcos na parte po ng kanyang SONA mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na rin ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. hindi na ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutribus at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Pupunta ako sa ilang school building at schoolhouses kung saan yung mga bata nag-iintay ng pagkain, ng school supplies na nasira. Pupunta na lamang ako doon. Naka-schedule kasi yun eh. Tuloy-tuloy po kami nag-umpisa nung nauna doon sa Bagyong Krising. Well, para sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show. Tama na yung mahaba at pagarbong mga seremonya, tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At ang kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list. Yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan
kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay. Ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala ng insertion doon. Diba kasi transparent eh. Lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Diba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, diba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Diba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-approvehan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi ko pwede yan. Sir, mas malakas kaya yung impact ng proposal sir, kung independent kayo or sumama kayo sa bansa. I mean, what are the chances na mapakinggan? Ititingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito pa lang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIS. Papasa natin yung TUPAD. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo Important sa pa Office pala of the yun. Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker? Nandun na yun sa budget. Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat, doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Dapat. Magkano? Para hindi pa pwedeng Tama, para walang lamangan. Lahat na nabibigyan lahat. ipasa. Tapos sino may hawak ng lump sum. Tapos papasok kami sa portal ng Congress. Tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Oo. Dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vision, Oo. Hindi. Mag-share mo. meron kang sana Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung anong plano mo dyan, i-plenary mo ba or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, Para, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit.
So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Kung why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? Mm. It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwedeng hindi i-release kasi nga, nagre-request kami doon eh. So, hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dinikit Okay, ganun pala mga kababayan. na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So, ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. Malaki maraming racket sa flood control projects. Hindi lang sa flood control Marami. projects, sa lahat sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, Nagkakalaglagan na to mga kababayan. nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ano po lang, 7-7 scheme po ba yun? Totoo. Mm. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. Ayun mga kababayan, kinumpirma ni Congressman Toby na totoo yung 777 na binanggit dati siniwalat dati ni Mayor Magalong. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Yan. Okay. O sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Pakitaan na kayo ng cellphone. Yari kayo ngayon. Walang burahan walang burahan. Pakitaan ng cellphone. Yun, sir. Ano yung... Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. Dami O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto. Hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan? Pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na i-release. So, Hashtag open by na. open ako sa open bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, tapos sabihin na useless open mic, meron pa rin Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage? In your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta Sabihin mo sinabi na. ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat yung sa department? Ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina,
is aligned with the most important message that the President delivered today. Sure, but Which why, is- why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang ano. Alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Not from my end. Oo. Kabuuan na nung nasona. For mga meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? What's your comments? Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Eh, di aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Sabihin mo Pero na- nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Hmm. Meron pang negotiation for you to be the appropriations chairperson. I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yon? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Saka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Ha? Hindi, yun talaga hindi naman pwede. No? Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Diba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, mas magugulat ka, pagbalik mo ng HGAT, iba na. So, wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading. So, pag hindi sila pumayag, natanggalin yung small committee, ibig sabihin, naisisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approacher kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent? Kasi parang anim na. Parang si Pong Aldi, chinichir ka kanina Ha? naman eh. Ano, Sabi ano? Pong Aldi kanina. Saan? Sabi namin babae. Nawala ko. Pumapalak po, sir. Kasi sa ngayon, anim na kayo. Na gano'n? Eh, tingnan muna natin. Are you willing with the Duterte block? Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? Basta, independent, para at least, independente kami makapag-gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Albi, nakakausap ko, pero wala pa na bang definite stand on issues, di ba?